Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Gospel Reflection. Ngayon ay February 27, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, chapter 5, verse 20 to 26. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pariseyo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na noong unay inutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sino mang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon, sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay mapapasa apoy ng impyerno. Kaya't kung naghahandog ka sa Diyos at maalala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa Kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakdal laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa kanya habang may panahon, bago kanya iharap sa hukom. At kung hindi ibibigay kanya sa hukom na magbibigay naman sa iyo ng tanod, at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makakalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Friday po sa inyong lahat. Sa Gospel, directly, sabi sa atin ni Jesus, narinig ninyong sinabi, huwag kang papatay. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ang magalit sa kapatid ay mananagot din. Ibang-iba yung approach ni Jesus sa kautusan. Hindi lang basta huwag kang papatay, pero yung pagkagalit, binibigyan niya ng pansin. Kasi, pagka sa unang tingin, pag unang basa, maaring pwede nating sabihin sa sarili natin, wala naman tayong pinatay. Pero si Jesus, hindi siya nakatingin sa kamay natin. Nakatingin siya sa puso ng bawat isa sa atin. Ang pagpatay ay nagsisimula sa pagkapuot. Ang pagkasira ng relasyon ay nagsisimula sa galit na hindi maayos. Real talk tayo. Sa totoo lang, may mga galit na hindi basta-basta nawawala. May mga sugat na paulit-ulit bumabalik. May mga salita na hindi mabubura sa isip. And kahit ako mismo, tatapatin ko kayo. Very vulnerable din ako. May mga sandali na nasa ganitong sitwasyon din ako. Sobrang lalim ng galit. Hindi ko alam kung paano huhupa. Hindi ko alam kung paano magsisimula ulit. At dito, mas ipinapaunawa sa atin yung sinabi ni Jesus. Hindi niya sinasabing, huwag kang makaramdam ng galit. Ang galit ay emosyon. Normal na nakakaramdam tayo ng galit. Pero ang tanong, ano ang gagawin mo sa galit na iyan? Tatago mo na lang ba yan hanggang maging lason? O dadalhin mo yung galit sa Diyos? Sabi ni Jesus, part ng gospel, kung mag-aali ka ng handog at maalala mong may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang handog at makipagkasundo ka. Sa totoo, very challenging ito. Ibig sabihin, mas pinapahalaga ni Jesus yung pag-aayos ng puso kaysa sa pagganap sa ritual. Hindi sapat ang dasal kung may galit. Hindi sapat ang misa kung may pagkapuot na pinalalaki. At dito, talaga naman kahit ako, tinatamaan. Kasi minsan, mas madali ang magdasal kaysa magpakumbaba.
Mas madali ang magsimba kaysa mag-message ng pwede ba tayong mag-usap. Paano natin maisasalapat sa ating pang-araw-araw na buhay yung gospel natin ngayon? Tatlong tips, no? Number 1, aminin ng galit. Huwag itong itago. Hindi kahinaan ang umamin na nasaktan ka. Ang unang hakbang sa paghilom ay ang pagiging tapat sa sarili. Oo, galit ako. Oo, nasaktan ako. Kapag tinanggap mo ito, doon pa lang magsisimula ang tunay na pag-aayos. Pangalawa, dalhin ang galit sa Diyos bago dalhin sa tao. Bago ka mag-post, bago ka mag-text na masasakit na salita, bago ka gumante, bago ka magparinig, iluhod mo muna ito sa panalangin. Sabihin mo sa Diyos yung eksaktong nararamdaman mo, kahit magulo at hindi maganda ang tono. Mas mabuting sa Kanya mo ibus ang galit kaysa sa taong masasaktan mo. At pangatlo, huwag hayaang magdesisyon ang galit para sa iyo. Ang galit ay emosyon. Hindi dapat ito maging tagapamahala ng buhay natin. Kapag galit tayo, madalas ang desisyon natin ay may halong pride at very impulsive. Maghintay muna hanggang humupa ang emosyon bago ka magsalita, bago ka kumilos. Let us pray. Pagdasal natin, ilagay natin, hawak natin yung kamay natin, tapat natin sa puso natin. Lord, ito yung puso namin. Alam mo yung galit na nasa puso na ito. Alam mo yung sugat na hindi ko masabi sa iba. Alam mo kung gaano ito kalalim. Hindi ko, Lord, dinideny yung aking nararamdaman. Pero ayokong manatili sa ganitong sitwasyon. Ayokong manatili sa galit. Ayokong maging bihag ng pagkapuot. Tulungan mo ako, Lord, na palambutin yung aking puso na naninigas. Ganon din yung mga puso, Lord, na pinuno ng galit ng mga listeners namin ngayon. Turuan mo ako magpatawad, hindi dahil madali, kundi dahil ikaw yung nagpapalakas sa akin. Kung may kailangan akong kausapin, bigyan mo ako ng lakas ng loob. Kung may kailangan akong pakakawalan, bigyan mo ako ng kapayapaan. At kung kailangan ko muna maghintay, turuan mo akong magtiwala sa iyong paraan ng paghilom. Ikaw ang Diyos na tagapagkasundo ng mga pusong wasak. Ikaw ang aking kapayapaan. Amen. Kung may kakilala kang may dinadarang galit, may sugat na hindi naghihilom o nahihirapang magpatawad ngayon, share natin yung audio gospel na ito. Wala namang mawawala. Share natin to sa ating mga GC, sa kapamilya, mga kaibigan, sa ating mga kamag-anak. O kahit sa isang taong alam mong may pinagdadaanan. Minsan sa simpleng pag-share, ito ay nagiging simula ng paghilom ng isang puso. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, laging nag-aanyaya, halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.